Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, dear Heavenly Father, God, we thank you, oh God, for this day that you have given, Panginoon. Lord, we lift up your holy name, Panginoon. Itinataas ka nga po namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw na binigay mo po ngayon, Panginoon. Hallelujah, Jesus, oh Lord. Lord, we asking you, Father God, for your forgiveness, oh God. Lord, please do forgive us, Father, for all the wrong things we have done, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Cleanse us with your mighty blood, Panginoon. And Lord, we pray for our Pastor Noel, Panginoon, Lord, as he preach your word, Panginoon. Let your anointing flow upon him, Panginoon. Holy Spirit, we invited you in our midst today. Hallelujah, Jesus. We pray also, Father God, for our ministry, for the worship team, for the media, for the usher, for all the marshal, for the youth, and for the finance team, and also for the children's ministry, Panginoon, Lord. Lord, give us a compassionate heart so we can fulfill our mission and vision, O God. Lord, maraming salamat, O Lord. Lord, bless our church, O God. And this is all we pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Handa na ba tayo mag-worship? So, sa pag-worship natin, let's be intentional sa pag-worship natin. Hindi tayo aalis dito nang walang natatanggap kay Lord this morning. So, wala na akong maisip na better way to start but to praise Him with thankfulness sa puso natin.
If one word is the only thing you speak,
You are my everything. If one word is the only thing you speak, then I heard it all. If I feel your heart and never see your hand, I still have it all. No treasure of this life could ever satisfy, God. You are my everything. You are my everything. You are my what a God, what a God. What a God, what a God. Oh, what a God, what a God. Oh, what a God, what a God. If the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. You are my if one word is the only thing you speak, then I've heard it all. If I feel your heart and never see your hand, I still have it all. No treasure of this life could ever satisfy, God. You are my everything. You are my everything, God. You are my what a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God. You, Lord. What a God, what a God. All the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and all the saints and angels, they bow before the elders. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, and all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, and all the saints and angels, they bow before your throne. And all the
Lahat kami ay may bahid ng kasalanan. Subalit gayon na lamang ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, na ang kaisa-isang anak na si Jesus na walang bahid ng kasalanan ang siyang bumaba sa kalupaan upang kami na hindi namin kayang tubusin ang aming sarili, siya ang nagtubos, siya ang nagligtas, siya ang nagpagaling ng lahat ng aming sakit, karamdaman, kasalanan, at tunay na ikaw lamang ang karapat-dapat na bigyan ng mataas na papuri, pasasalamat. Dahil walang makagagawa ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, we owe you a debt. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Hindi namin kayang bayaran ito dahil ang dugo mo lamang ang tanging pwedeng magbayad ng lahat ng aming pagsuway. Panginoong Jesus, we take you as a very precious God. You are so precious to us. You are the treasure. Ikaw ang ginto at pilak. Ikaw ang pinakamaganda sa aming buhay. The reason why we worship, the reason why we praise, it's because you have saved us, you have redeemed us, and you have showed your loving kindness to us. Even though we don't deserve to receive from you, but yet you come to us, you come near to us. Nilapit mo kami sa iyo, Panginoon, at inari mo kaming mga anak. Dati kami ay mga prodigal, malayo, kaaway, subalit dahil sa iyong kagandahang biyaya, sa iyong kabutihang loob, kami na malayo, nilapit mo sa iyo. Kami na nagre-rebelde, lumalaban, binago mo ang aming puso. You have changed our heart and given us the Holy Spirit so we can come, we can obey, we can yield, and we can serve you with all of our hearts, with all of our mind and strength. To you be the glory in Jesus' name. And all God's people say amen. 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 Tayo po yung makakaupo na. Kumusta po kayong lahat? Okay, so alam ko na hindi kayo sumasabay sa lamig ng panahon, sa sobrang rumaragasang mga bagyo sa ating bansa. Hindi tayo nakikisabay sa takbo ng mundo. Ang taga-mundo po ngayon ay punong-puno ng takot, punong-puno sila ng pangamba. Subalit tayo mga anak ng Diyos, alam nating lahat, kapag meron tayong Diyos, merong kumakanlong sa atin at tayo ay malaya sa lahat ng sakuna. Amen. Sa mga pinsala na dulot ng mga bagyong ito. So, meron tayong pinangahawakan na pangako ng Diyos, meron tayong salita ng Panginoon. Ang sabi po sa Psalms 91, He who dwells, ang sinumang nananatili sa ilalim ng kanyang lilim ay hindi masasadlak sa kapahamakan. So tayo po ay mga nasa ilalim ng kanyang proteksyon. So tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. So bago po ang lahat, ay nais ko pong batiin yung ating first timer, si RJ Francisco. Saan po siya? Okay. We acknowledge RJ Francisco. And then of course, we have marami pala tayong birthday celebrants sa araw na to. Banggitin ko lang po yung mga pangalan nila. Si Jovan, si Romel,
Bernadette, Regina, Reza May, and then si Marisa. So, we greet you, a happy birthday. Okay, pwede siguro nating, pwede pong magsipagtayo lahat ng my birthday celebrant. Okay, ipag-pray lang po natin briefly. Ipanalangin po natin sila briefly bago tayo magsimula sa message. Okay, thank you Lord for these wonderful people na tunay pinagkalooban mo sila ng buhay, hindi lang buhay na physical, ang pinakamahalaga buhay spiritual. Na kung saan ang kanilang mga buhay ay pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos at sa kanilang pag-celebrate ng buhay nila, Panginoon, we give you praise because these people will continually experience greater blessing, greater goodness, long life and health sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. God bless you. So tayo po idadako na sa mensahe ng Panginoon. So how many of you here are excited to hear the series of teaching sa Gospel of Mark? So we've been going through that book. Ito po yung isang journey, isang paglalakbay. So malayo na rin po ang narating natin. Day 1 until our 8th or 9th series of our teaching and preaching. So napaka-importante po na masundan niyo po yung aking series. Kung kayo po ay first time na umattend, you want to go back to the first series of teaching, pwede naman po kayong bumisita sa ating Facebook page. Meron po tayong mga recorded teachings, preaching, na pwede nyo pong balikan para masundan nyo po yung aming journey sa FCF Bagumbong. So it's been a long journey. Medyo malayo na rin po ang narating natin. And I pray na itong ating book study, ma-develop po sa atin yung habit of reading the Bible. Kaya po natin ginawa itong series kasi para pag nagbasa tayo ng Bible, systematic po, no? Hindi yung papili-pili tayo ng gusto nating basahin, yung selective lang tayo. So pag nag-umpisa tayo ng Bible reading natin, I pray na tayo po ay mayroong isang sistema na sinusundan. For example, so we are doing a series in the Gospel of Mark. So ang prayer ko po sa lahat, yung ating mga devotion ay nakapattern din po sa Gospel. We are reading the Gospel daily hanggat matapos po natin yung 16 chapters of the Gospel of Mark. Amen po ba? Amen. So ngayon po, dako po tayo sa text po natin. We would like you to stand up for the reading of the text of the chapter and verse. Sige po. So ang ating pong text ay from the Gospel of Mark chapter 2, verses 18 to 22. Sige po, basahin po natin. You can follow me in my reading of the text. Now, John's disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, how is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not? Jesus answered, how can the guest of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them. But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day they will fast. No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. Otherwise, the new piece will pull away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins. A brief word of prayer. Thank you, Lord, for your holy word. O God, we give you praise that the Holy Spirit who is with us will guide us, will instruct us, will continually show the insights
the revelations, the wisdom, the treasures of God's thoughts in everyone's heart this morning. We give you praise in Jesus' name. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Okay. Sa mga binabasa po nating mga text sa Mark, ito na po yung bahagi na kung saan nagiging intense na po yung conflict ni Jesus at ng mga religion. Mapapansin po natin, habang tumatagal po ang pagmiministeryo ng Panginoon, mas lalo po siyang kinokontra. Meron pong opposing force sa ministeryo ng ating Panginoon na pilit po siya na tinutuligsa. Parang sila po yung palaging nakakapuna kay Jesus. So, habang patuloy itong pagmiministeryo niya, although maraming nabibinipisyuhan, maraming nakakarinig ng kanyang mensahe, marami ang gumagaling, marami ang lumalaya ng mga inaalipin ng Espiritu, sa kabila po noon, meron pong tinatawag na intense, masidhing paglaban o patuloy na kumukontra. Ito po yung mga kontrabida sa buhay niya na patuloy po siyang tinatanong. So ito pong mga pag-aaralan po natin ay ito po yung mga tinatawag na issues and concern nung panahon ni Jesus. Ito po yung mga bagay na pilit na binabato sa Panginoon at sinasabi ng mga opposition na to na meron siyang hindi sinusunod sa mga batas ng lumang tipan. So ating pong pag-aaralan dito ngayong umaga, iisa-isahin po natin yung mga issues. Okay, nung nakaraan, ang naging issue po sa Panginoon, yung pong pakikihalo-bilo niya sa mga makasalanan. Diba, nung nakaraang pag-aaral natin, yung mga taong ang tingin ng mga tao sa kanila ay outcast. Hindi na sila dapat bahagi ng lipunan dahil sila yung mga corrupt, sila yung mga immoral, sila yung mga nangangalunya. So ang tingin nila parang hindi na dapat sila maging bahagi ng lipunan. Pero laking gulat nila, itong mga taong to na sinusukan ng lipunan ay siya ring palaging kasama ni Jesus sa kanyang mga yung pong mga pag-gathering po ng mga may handaan, mayroon pong mga tinatawag na pista. Naandun po yung mga taong yon. At isa nga po doon si Mateo na dating corrupt na tax collector na hindi po ng Panginoon, sumunod sa kanya, nagkaroon po ng isang malaking handaan. In-invite niya po lahat ng mga taong outcast. Sama-sama po sila. At ang naging issue, bakit itong Jesus, kung siya ay banal, bakit nakikihalo-bilo siya sa mga marurumi, mga taong mga sinuka ng lipunan? Bakit siya nakikihalo-bilo? At ano po ang sagot ng Panginoon? Naparito siya hindi para sa mga matuwid, naparito siya sa mga may sakit at yung mga taong makasalanan. Sapagkat ang kanya pong pakay, ang sabi niya, He came, naparito siya to seek and save the lost. Lahat po ba tayo ay mga lost? Sino sa inyo rito ang nagsasabing, ako ay ligaw? Ako ay ligaw. Itaas ang kamay ng mga ligaw. Okay, lahat tayo ligaw. Lahat tayo mga may sakit na kailangan ng kagalingan. At tayo ay natagpuan ng Panginoon. Tayo ay tinanggap niya. At tayo ngayon ay kasalo niya sa kanyang pakikipag-fellowship sa kanya. We are part of this great banquet na kung saan kasama tayo dun sa pista, sa fellowship ng Panginoon. Ang mga nandun na, ang mga invited guests niya, yung mga bulag, mga pilay, yung mga may kapansanan, mga may problema. At purihin ng Diyos, ang church po is a hospital for the sinners. Amen. Amen po ba? Amen. Hospital po ang church ng mga taong sinuka ng lipunan. Inayawan ng lipunan. Pero nandito sa church ngayon, nandito tayo sama-sama with all of our imperfections, with all of our defects, with all of our
mga tinatawag na mga failures sa buhay, tayo ay tinanggap ng Diyos. Todo-todo ang pagtanggap niya sa atin. Hindi ba kayo nagagalak na hindi niya tiningnan yung ating mga imperfections? Amen? Anong nakita niya sa atin? He saw the blood of Jesus. Ang dugo ni Jesus na naglilinis, naguhugas ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ni Paul, nung sinulatan niya ang mga taga-Korinto, many of you here, sabi niya, yung iba sa inyo rito, some of you here, yung iba sa inyo, yung past life nila, hindi maganda. Some of you here were immoral, some of you here were thief, mga magnanakaw, some of you here were homosexual. But now, sabi ni Paul sa Corinthians, yung Corinthians kasi ito yung mga Kristiyanong dating namumuhay sa mundo, na sinuka na rin ng lipunan. Yung iba sa kanila ay mga immoral, sexually immoral, adulterer, mga magnanakaw. Pero sabi ni Paul, but now, sabi niya, some of you were once immoral, adulterer, homosexual, but now you are cleansed, you are justified, you are sanctified by the blood of Jesus Christ. Amen? Ngayon, malinis na kayo. Hinugasan na kayo. Binalal na kayo ng Panginoon. So that's the good news. Yun po yung mabuting balita na pinapangaral natin sa FCF Bagumbong, na walang sino man na napakasama na hindi kayang abutin ng kabutihang loob ng Diyos. At gano'n man siya kasama, kaya siyang abutin ng kabutihang loob ng Panginoon. Okay? So ngayon po, itutuloy po natin. Ito pong issue naman dito sa ating text is the issue of fasting. So ang ating pong subject, ang ating pong paksa, the question about fasting. Yung pong tanong tungkol sa pag-aayuno. Sapagkat ang sabi doon, ang tanong po kay Jesus, bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga disciples? Kaming mga Pariseyo, yung mga disciples namin, tagasunod namin, nag-aayuno. Yung mga disciples ni Juan Bautista, nag-aayuno. Pero bakit kayo, yung mga tagasunod ninyo, hindi sila nag-aayuno? So meron pong binabanggit dito na issue kung bakit hindi nagpa-practice yung mga followers ni Jesus ng fasting. So gusto ko pong pangunahan na kayo, hindi ko po kayo, after this message, hindi ko kayo pipilitin na mag-ayuno. Huwag niyo pong isipin, kaya ko ito tinuturo para pilitin ang lahat na mag-ayuno. Hindi po. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mag-aayuno. Hindi ka mag-aayuno. Okay? Hindi ka magfa-fasting. So, first, ano po ba yung fasting? Fasting is a voluntary abstinence from physical food for purposes of spiritual. For spiritual purposes. Ito yung nagdidesisyon ng isang tao na huwag kumain. Abstinence po ito para magkaroon siya ng spiritual na mga kadahilanan o magawa niya yung kanyang spiritual na kadahilanan. Ito pong fasting ay common practice po ito. Sa lumang tipan, mandatory po lahat ng mga Israelita na once a year, in the Day of Atonement, lahat po sila ay kailangan mag-fasting once a year. Sabi natin, once a year. Mahirap pa mag-fasting ng once a year? Madali lang po, no? Sa Old Testament, required po siya. And then, practice din po nila bilang mga Hudyo na sila po ay nagfa-fasting twice a week. Twice a week. Sa isang linggo, 2 beses silang nagfa-fasting. So, meron po silang mga spiritual na pinapractice, mga religious practices. At sabi ng mga Pharisees, dapat kung ito'y ginagawa namin, kaming mga religious leader, and then itong mga disciple ni John the Baptist, ginagawa din nila, bakit hindi ninyo ginagawa ito? Bakit hindi nyo pinapagawa sa mga disciples? So, again, this is the issue. Jesus and
religion. Sabi natin, Jesus and religion. Ang religion po, even during the time of Jesus, was heavily, masyado po silang after sa mga batas. Ang tawag po dito, legalistic po sila. Ang isang term po dito is masyadong mechanical or ritualistic. Kailangan ay lahat ng ay kung ano yung biniprescribe ng Old Testament law. So ito pong mga religious Pharisees were so legalistic. Pag sinabing legalistic, sobra yung kanilang pagpapahalaga sa pagsunod ng mga batas. Kaya sa kanila, kapag mayroong silang nakikita na hindi nakakasunod sa batas, ang tingin nila doon ay mababang uri ng tao. Outcast sa kanila yon. Parang tingin nila, hindi ito kasama sa atin. Rejected ito sa atin. So ito po yung kanilang pananaw. And then si Jesus nagsabi sa kanila, ito yung kanyang reason. Tingnan po natin yung reason ni Jesus. Just want to highlight this. At ito po yung bibigyan natin ng diin. Sabi niya, He gave the illustrations of friends and the bridegroom. So ito yung ginamit niyang parang metaphor. So friends with the bridegroom do not fast while he is with them. It is a time of feasting. So, alisin muna natin yung outline. I-explain ko muna sa inyo kung ano yung ginamit na metaphor ni Jesus dito. Ang ginamit niyang metaphor, wag muna nating tingnan to, i-black out muna natin siya. I-black out muna natin para wag natin masyadong tingnan to, no? I-black out muna natin. So ang metaphor na ginamit ni Jesus ay yung kasalan. Okay. Now, have you noticed sa kasalan po ba, ano po ba yung pinakasentro ng pag meron tayong kinakasal or meron tayong celebration ng bagong kasal, ano po yung pinaka-highlight or pinaka-importanting gawain sa taong kinakasal? Okay, isa po yun, alak. Ano pa po? Kiss. Okay, ano pa? Ano pa? Ceremony. Walang nagsabi na food. Sabi natin food. Pinaka-importante sa kinakasal, pagkain. Marami na akong na-attend na kasal, pag hindi masarap ang pagkain, hindi maganda ang kasal. Are you still here? Isa sa mga tinitingnan nila, pag uma-attend ng kasal, pagkain. Pag yung pagkain, ay sobrang bongga nung food. Sobrang ang sarap naman ng food. Grabe, ang daming habang nag-aantay kami, hindi kami nagugutom. Kasi habang hindi pa tapos yung ceremony, mayroong mga extra cake, extra sa gilid ng events place, at palaging walang limit yung pagkain. Talagang tuloy-tuloy yung supply ng coffee, tuloy-tuloy yung supply ng tea, tuloy-tuloy yung supply ng lahat ng pwede mong kainin habang hindi pa tapos yung ceremony. Okay? Ano tawag doon? Pika-pika. No? So, ito po yung larawan. What does this picture tells us about our relationship with the Lord? Meron pong pinapakita dito na dapat nating talagang maintindihan natin as Christian. Pag tayo po nakipag-isa kay Jesus, we are one with Jesus, we have a relationship with Jesus, ang ibig sabihin po nito, we are to be a person of joy. Dapat, pag si Kristo naging ka-fellowship mo, ang dumadaloy sa iyo ay kagalakan, hindi kalungkutan. Amen po ba? Amen. Isa sa karakteristik ng isang tunay na binago ng Diyos o naging Christian na, naging disciple ni Lord, ang buhay niya ay punong-puno ng kagalakan. That's one of the important mark of a true Christian. A Christian who is joyless, ang isang Kristiyanong walang galak sa puso, ay hindi pa nakakaranas ng totoong pagiging Kristiyano. Uulitin ko po.
Ang isang taong hindi pa nakakaranas ng totoong pagiging Kristiyano ay hindi niya mararanasan yung totoong joy. Sabi natin joy. So, relationship, Jesus talks about a relationship here. Pag ang isang tao nakipagkasundo sa Kanya, nakipag-isa sa Kanya, joy will follow in everything that He does. Lahat ng ginagawa niya, merong kagalakan. So, on the other hand, kapag religion po ito, religious system, tradition, ang tradition, ang religious system, ito po ay punong-puno ng kalungkutan. Religion is full of rules. Maraming rules ang religion, marami siyang mga rules. So therefore, yung mga tao, hirap na hirap sundin yung mga rules. So anong consequence nito? Pag hirap na hirap sundin ng rules, meron ba silang kagalakan o meron silang kalungkutan? Malungkot sila. Bakit? Sobrang bigat naman ito. Hindi namin kayang sundin kasi sobrang ang demand nung religion ay napakabigat. Alam niyo, ganun po ang religious system. Ang religious system ay naglalagay po ng mga rules and regulations na hindi naman talaga binigay ng Panginoon. Amen po ba? Naalala ko tuloy, one time, na-invite ako mag-preach. Dito lang po sa bayan, kasama ko yung aking may bahay. Napunta kami sa isang simbahan, sa isang church. Nagtaka kami bakit yung mga babae ay iisa yung uniform, nakaputi sila. At mahaba yung kanilang uniform, no? Talagang yung puting tela talagang nakabalot sa katawan ng babae sapagkat sa kanilang sekta ang babae dapat hindi nagpapantalon, bawal magpantalon. So ang mga babae sa kanila mahaba ang buhok. Nagulat ako, sabi ko, wow, mahaba ang buhok at yung tela ng kanilang suot ay talagang buong-buo. Okay? And then sa kanila ay napaka-importante sa kanila na walang unisex. Yung suot ng babae hindi pwedeng suotin ng lalaki. Yung suot ng lalaki hindi pwedeng isuot ng babae. Sa kanila napaka-importante yun. At yun ang kanilang batas. So, pag nakapasok ka sa ganon, hindi pwedeng pumasok doon yung mga kabataan natin sa church. Amen po ba? Hindi pwede doon yung mga youth natin kasi hindi ganoon ang kultura nila. Ang kultura nila, napaka-strict nila sa pananamit. Meron silang dress code every Sunday. Hindi sila talagang napaka-particular nila sa damit. Now, para sa akin, sabi ko, Lord, is this law or is this legalism? Ito ba'y legalism? Ito ba ay sobrang sobrang pagpapahalaga sa batas na walang kalayaan ang tao na isuot yung dapat niyang isuot? So I've been asking that question. Tinatanong ko habang ako nandun sa church. Pero kami naman, wala kami problema kasi yung aking suot ay suot naman talaga ng isang mangangaral. Yung aking may bahay, yun nga lang, yung aking misis na dala-dala, nakapantalon. Kaya pagpasok niya pa lang sa church, pinagtitinginan na siya. Pinagtitinginan siya kasi siya lang yung nakapantalon eh. The rest, talagang buong-buo yung damit nila. And I think that is one example of legalism. Sabi natin legalism. Ang legalism ay nakabatay, yung kanilang pagtanggap sa tao, nakabatay sa damit. Nandyan ba kayo? Amen po ba? Nakatingin sila sa damit. Pag hindi na-meet yung requirements, hindi ka pwede sa church na ito. Amen po ba? Amen? Amen po ba? Now, let me balance it naman. Hindi naman porke na ganun sila, pag tayo naman dito sa FCF Bagubog, hindi naman pwedeng, okay pala si pastor. Lahat pala pwede accepted. So, magsusuot na ako ng mga labas yung aking, anong tawag doon? Dibdib. Cleavage.
So it doesn't mean like that, no, mga kapatid. Don't misunderstood me. Hindi po porke tayo ay we accept everybody here. Hindi naman pwede na magsusuot tayo ng mga revealing clothes. Okay, yung parang iba na yung purpose ng pagdadamit mo. Na parang pag tuwing may makakakita sa iyo, ang iisipin niya, "Oh, Panginoon, ilayo mo ako sa taong 'to." Hindi po dapat ganon, no? Na parang nagmamakaawa yung tao na Lord, wag mo sana akong yung mata ko makita ibaling sa kanya. Wag naman po sana ganon. Okay? Amen po ba? Amen. Kasi tayo mga Kristiyano, although hindi tayo bounded by law, hindi tayo nakailalim dun sa legalism, alam din natin yung proper way of carrying ourselves, lalong-lalo na sa church. Amen po ba? Amen. So, sabihin mo sa katabi mo, ang kasuotan ay nagpapakita ng pagiging Kristiyano. Amen po ba? Amen. So, nagpapakita din po yan. It expresses our identity as Christian. But it should never be a legalistic ritual or requirement. So dito po sa binasa natin, fasting is good. Sabi ni Jesus, okay yung fasting. But habang nandito ako, kasama niyo ako, hindi natin kailangan ng fasting. So pag Sunday, we are celebrating the goodness of God. We are having a feast here. Parang may pista tayo dito every Sunday. So pag nagkakaroon tayo ng celebration, hindi tayo pumupunta rito na lahat tayo nag-ayuno, na nagfa-fasting. Kasi kung nagfa-fasting tayo, hindi tayo makakapagpuri sa Diyos. Amen po ba? Amen. So sabi ni Jesus, as long as I am with you, there is no need for fasting. As long as my presence is with you, you need to what? Celebrate. Celebrate kayo. Celebrate my presence. Celebrate my presence. As long as I'm here, you celebrate. Magsipagdiwang kayo dahil ang presensya ko ay nasa inyo. And that is yan po yung tinatawag na relationship. Okay, relationship with Jesus requires joy. Sabi natin joy. Kagalakan. So, yun po yung ibig niya sabihin, while I was with you, parang siya po yung lalaking ikinasal. Kanino po siya kinasal? Sino po ba yung kanyang bride? Tayo. We are the bride. He is the bridegroom. So sabi niya, habang kasama-sama niyo ako, then you have to have the spirit of joy, gladness. Yan po yung spirit na nagfo-flow sa isang Christian. The joy of being, the joy because we are forgiven, the joy because we are redeemed, the joy because we have been transferred from darkness into light, the joy of fellowshipping with Jesus. So yun po yung yun po yung new relationships na hindi po nakikita ng mga Pharisees. Sa kanila, ang tingin nila dapat yung luma pa rin. Pero sabi ni Jesus, no. Meron ng bago. Nung lumang tipan, yung mga tao nag-aalay ng tupa sa kasalanan nila, pero nandito na ako ngayon. No need to. Hindi nyo na kailangan mag-alay ng tupa dahil yung tupang inaalay nyo ng lumang tipan, dumating na siya. His name is Jesus. Amen. Amen po ba? Amen. Nandito na siya. So yun po yung point niya rito. I am here. You don't need to burden yourselves with all the laws of the Old Testament. Because the one you are focusing on, yung tinitingnan nyo sa Old Testament, ay nandito na sa harap nyo. Pagkasama niyo ako, you are with me, then there is joy. There is joy. Now, next po, tingnan po natin yung yung pangalawa. So, it was inappropriate for his disciples to fast while he was with them. So, may mga seasons, may mga panahon ng tamang fasting, pero
sa panahon ni Jesus, yung kasama-sama niya yung mga disciples, it was not yet time for fasting. So, ang sinasabi niya rito, ritualistic fasting should not interfere with the joy of intimacy with Jesus. So, dapat hindi yan maghahadlang para hindi mo ma-enjoy yung intimacy mo sa Panginoon. Next, tingnan po natin. Now, Jesus indicated His disciples would fast. Hindi niya sinabing, hindi kayo magpa-fasting. Magpa-fasting kayo, pero ito yung mga bagay na gusto ko nang ipakita rito. No? Now, sabi niya, with this illustration, they will fast in those days. Sabi niya, when I'm taken away from you, pag ako'y nawala na sa inyo, ibig sabihin yung kanyang kamatayan, namatay na siya, wala na siya sa mga, hindi niya nakasama yung mga disciples. When I'm taken, then you will fast in those days. So, ang ibig sabihin dito, when Jesus' earthly ministry is over, some fasting would be appropriate. Thus, Jesus expected His disciples to fast, and fasting has an appropriate season sa buhay natin. Meron pong appropriate times na pwede tayo mag-fasting. Tingnan po natin. So ano po ba to? Ano po to? So when faced with difficult situation requiring God's intervention. So kailangan din po yung mga medyo nakakaharap tayo sa isang mga sitwasyon na talagang napakatindi. Na talagang yung kailangan po natin na at least magbigay ng oras sa pag-aayuno. So pwede to, serious illness of a loved ones. Kapag mayroon tayong mga mahal sa buhay na sobra ang nararamdamang sakit, sobrang kahirapan, difficult temptations, when appointing elders or missionaries to be sent out. So, ito yung mga appropriate times of fasting na tinuturo rin po sa New Testament. So, pag may mga situations na napakatindi na dinadaanan natin, we often have those times of fasting. Okay? Next po. Next. So, in summary, ito po yung tinuturo niya sa atin. Sabi niya rito, there is a place for fasting, but its practice would not be ritualistic. So, may lugar po yung fasting sa buhay natin, pero hindi po siya dapat maging legalistic. Pangalawa, for the disciples of Christ, fasting is left primarily to the individual discretion. So nasa ano po natin yan, hindi tayo pinipuwersa, nasa atin po ang decision when to fast. Number 3, when properly understood and practiced, it can be a valuable spiritual discipline. So nakakatulong po siya sa ating spiritual discipline. And then, a way to humble oneself before God when joined with prayer, a way to solicit God's help. So ito po yung mga reasons na pwede tayo mag-fasting. Now, ang pinaka-bottom line po nito, itong ating topic ngayon, is this. Ang buhay natin is no longer bounded by rules and regulations. Simula nung tayo ay nakakilala kay Jesus, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, hindi na tayo nakakahon doon sa mga batas sa lumang tipan. Sapagkat binigay na sa atin yung Holy Spirit, meron nang magbibigay sa atin ng kakayanan para maging isang masunurin, maging obedient tayo sa Panginoon. The Holy Spirit has been given to us so that we can be a follower of Jesus. Hindi na kailangan yung batas ang mag-motivate sa atin. It's now the Holy Spirit in us na magbibigay sa atin ng kakayanan para sumunod sa kanyang salita. Amen po ba? Kasi kung batas ang magiging way natin ng pagsunod, ang tawag po doon mechanical, ritualistic, legalistic. Pero dahil nasa atin ang Holy Spirit, meron tayong kalayaan na hindi na tayo nakakahon dun sa mga batas. Dahil ang Holy Spirit na, yung mga batas ng Old Testament na isulat na sa puso natin by the power of the Holy Spirit so that we can learn how to obey, matutunan po natin sumunod, we can walk in step with the Holy Spirit. Araw-araw
sa buhay natin, pwede natin matutunan sumunod sa Kanya. Na hindi na tayo pinipilit or inuobliga ng batas. Dahil kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, meron na tayong kalayaan. We have freedom once we have the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Tayo po yumuko. Thank you, Lord. We give you praise. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for the freedom we have with Jesus. Na hindi na kami saklaw ng batas. Na oras na kami ay kumilala sa iyo, ang Holy Spirit ay binigay mo sa amin. Upang kami ay sumunod sa iyo. Sumunod, we are in step, we walk in the Spirit. Kami po ay under the control of the Holy Spirit, no longer under the bondage of human traditions and religious systems of this world. Salamat, Panginoon, sa knowledge of your salvation, of the gospel, na kung saan ay hindi na kami bound, hindi na kami nakailalim doon sa lumang tipan. We are no longer bound under the Old Testament law. We are under the New Testament, wherein the Holy Spirit is with us. Lord, salamat po ngayong araw na to. Pwede po tayo magsipagtayo. Let's all stand. Let's all stand. Thank you, Lord. We bless you. We glorify you. Oh, salamat, Panginoon. May I invite the worship team to come here? Atin pong muli ay ibigay natin ang pinakamataas na pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Jesus, the only one who is worthy to receive all blessing, glory, honor, and power. Jesus, the only one who is worthy to receive all praise. Siya lang ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri. Siya lamang ang karapat-dapat dahil ginawa niya ang hindi natin kayang gawin, which is to lay down His life for us, to pour out His blood for us, so that we can experience freedom. Thank you, Lord. Amen. Is the kingdom yours? Is the power yours? Is the glory forever? Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the kingdom forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever.
so thankful, God, na hindi na kami nasa ilalim ng batas ng lumang tipan. Pinalaya mo kami sa mga ritualistic ceremonies of the Old Testament. Wala na kami sa ilalim ng mga ritual, legalism, wala na kami sa ilalim ng mga human traditions na patuloy kaming inaalipin ng mga human traditions, mga religious system na patuloy na nagpapahirap sa iyong mga anak. Lord, kami pinalaya mo na sa mga ganung bagay. Kaya kami ay nandito, we can celebrate as a church because you have provided a way for us to experience fellowship with you with joy coming from you. Na wala na kaming daladalang bigat sa aming mga balikat na parang pinapasan-pasan namin. Wala na kaming ganong bigat, Panginoon. Dahil pinalaya mo na nga kami. So hindi na kami lumalakad sa buhay na may kasamang bigat sa aming mga dibdib. Dahil inalis mo na. You have removed the burdens of legalism sa buhay namin. Wala kaming dapat ika-guilty, O God. There is no more guilt. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na kami sa ilalim ng kahatulan dahil lahat kami ay pinalaya mo na. Thank you, Lord. Once again, we give you back the praise, the glory, the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Sa pagkakaloob naman po ay ang preaching po ng ating pastor ay tungkol sa wala tayo sa legalistic, wala tayo sa batas. Sa giving po ay wala po tayong pinangahawakang batas sa giving. Ito po ay nasa conviction po ng heart natin kung paano po tayo magbibigay sa Panginoon. Wala pong lista-lista rito katulad sa ibang church na kailangan ilista kung may utang ka, hindi ka umaten, meron kang pananagutan. Wala po. Ang giving po ay ito po ay bukal sa puso. Ito po ay kung ano yung joy sa pagbibigay mo. Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng ating tinatangkilik. Tayo po ay manalangin. Panginoon, we are so grateful for this morning, Panginoon, na sa kabila po ng sitwasyon ng aming paligid, ay andun po ang joy namin sa pagdalo sa iyong gawain. Hindi po kami apektado ng mga nangyayari, subalit kami po ay nakikisimpatya, Panginoon, sa nangyayari sa aming sitwasyon. Kaya part po kami, ang aming pagbibigay, ay part po, kabahagi po, kung ano'y nararanasan ng aming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, dahil mula po sa kalakasang ito ay nakakapaghanap buhay kami, na kung saan ang mga hanap buhay na ipinagkaloob mo, dito namin kinukuha, Panginoon, yung lahat ng aming pangangailangan, na kung saan ikaw po ang may-ari, Panginoon. Lahat po ng aming tinatangkilik ay mula sa iyo, kaya nararapat lamang po na bahagi ng aming tinatangkilik na ito ay ipagkaloob po namin sa iyo. Patuloy mo po kaming tulungan, Panginoon, na maging good steward of your blessing. Dahil sa aming Panginoong biyaya, Panginoon, na natatanggap sa iyo, ay naroroon din po yung joy, Panginoon, para kami ay makapagbigay. Pagpalain mo po ang bawat isa, at pagpalain mo po lahat na tinatangkilik namin, ingatan mo po ang lahat ng ito, dahil ito po ay ikaw ang may-ari, ikaw po ang nagkaloob. Kaya nagpapasalamat po kami, at sa iyo po namin ibibinibigay lahat ng aming mga pagsubok, Panginoon, upang ikaw po ang tumugon, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up
Good morning or magandang tanghali na for our announcement. Sinong gustong makarinig ng more announcement? So, mag-start na ang ating computer literacy after sa service. For those who want na gustong mag-enroll, gustong matuto, at wala itong walang bayad, free. At wala din siyang age limit. Sino dito ang gustong matuto pa despite of our age? So, mananatili lang ha kung sino yung gustong mag-enroll. And for nung umattend sa ating New Believers class, for those na nakapag-miss ng session, pwede kayong lumapit sa amin para magkaroon tayo ng one-on-one teaching sa mga na-miss ninyo. And, ito na. This coming November 30 ay ang ating Family Day. So, ang FCF, talagang we are, ang isa sa ating hashtag is family. Ano yun? Family is Christ. Ang pamilya natin ay si Christ ang head. So, talagang in every month na meron tayong 5th Sunday, tayo ay mag-get together to have fellowship, to eat more, and magkakaroon din tayo ng programs. Meron tayong mga programs niyan, may sasayaw, may kakanta, mga ganong bagay. May tutulay sa alambre daw. Oteya family. And isa pang announcement, for those who are living together, yung mga nagsasama na hindi pa nakasal, ay magkakaroon tayo. Approach us para magkaroon tayo ng more information about how to ayos sa ating pagsasama. Kasi alam ko kaya nagsama because you love each other. No? So dito sa church na to, hindi din daw. Dito sa church na to, we are willing na maayos natin ang ating mga buhay-buhay. And for those who are sad, for those who are may mga kalungkutan, may gusto na makausap, nandito rin kami ha. If you need counseling, kung may problema sa pera, sa lahat ng may problema sa pamilya, sa pagsasama, love life, yung mga ganon, gustong may makausap, nandito din kami ha, approach lang sa amin. And lastly, sino dito ang hindi pa nakapagbukas ng FB page ng ating, ang gulo ng mga to lahat tayo may FB, di ba? So, i-check natin ang FB page ng FCF Bagumbong. And please, like and share and subscribe. Teka, may follow-up. And every Thursday, yung ating midweek, ang dami nang hindi namin nakikita sa midweek. So we're praying na magbigay tayo ng time, especially yung mga malalapit lang. Meron tayong midweek at 7:30 every Thursday. Okay? Again, yung Facebook page natin, para makuha din natin yung mga ibang teaching. Yun lang po. And stay for a while kasi meron tayong kainan. Okay, so let's all stand together po. Let's all stand together. Meron po ba kayong natutunan sa lesson natin? Amen. Amen po ba? Amen. So I pray na nakatulong sa inyo yung ating teaching about issues and concerns ng mga religion against Jesus. So dito sa church natin, we are not legalistic. Hindi tayo legalistic. So wala tayong mga
pwede po kayong magkaroon ng mga boyfriend and girlfriend dito sa church. Okay? Pwede. Pero, okay, pwede magkaroon ng girlfriend and boyfriend, pero kailangan magpapaalam kayo sa pastor. Okay? Papaalam tayo. Mayroon tayong mga Okay? So sige, let's all pray together. Father God, so we are so grateful, Lord, that the church is not bound by rules and regulations. The church is owned by the Lord Jesus Christ. At kami pong lahat ay binigyan mo ng Holy Spirit so that we can walk in freedom, walk in accordance to your will. And we give you back the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Additional announcement pa after ng ano yan? After ng service, after ng auditions, may meeting yung person. Okay! Everyone sing!